Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. At siya'y nagbunyag, mariin at puno ng tiwala, na alam niya, si Jin Jae-hee mismo ang sumagot sa telepono ng programmer kanina. Ang lalaki sa kabilang linya ay napatigil, nabigla, at agad na nagtanong kung paano niya nalaman ang pangalan ni Jae-hee. Mariing ipinaliwanag ng ating bida, na tila isang hukom na naglalabas ng hatol, na nakita niya ang pangalang iyon sa kumikislap na screen, sa kanya tinanong kung alam ba ng kausap kung saan nakatira ang babae. Nagtataka ang kanyang kaibigan na si Sion, at may halong kaba, nagtanong kung pinuntahan din ba siya ng grupo ni Jin Jae-hee. Tumindig ang ating bida, tuwid na parang mandirigmang handa sa laban, at mariing ipinaliwanag na nasa tattoo shop siya, hinahanap si Jin Jae-hee, ngunit wala ito roon. Bigla siyang natigilan, sapagkat tila may malamig na titig na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Habang patuloy siyang naglalakad sa pasilyo, isang maliit na puting hayop na may malalaking mata ang lumitaw sa itaas ng hagdanan, parang aninong nagbabadya ng hiwaga. Samantala, sa kabilang linya, nawala ng pag-asa si Sion at mariing sinabi kay Minho na huwag nang makialam, sapagkat siya'y papunta na. At biglang naputol ang tawag, iniwan ang ating bida sa gitna ng pagkalito at pangungulila sa sagot. Kaya't matapos ang tawag, ibinaba niya ang telepono, at mariing tinutok ang kanyang tingin sa isang hayop na naroon. Ang kanyang atensyon ay nahati sa maliit na puting hayop na naglalaro ng kampanilya sa sahig, tila musika ng kababalaghan. Napansin ng nilalang na pinagmamasdan siya ni Raves, at dahil dito, natakot ito ng labis. Tinawag ng bida ang atensyon ng hayop, tinawag itong pangit na hayop, isang insultong may halong pagtatangka na makipag-usap. Nang walang paabi, kinuha ni Raves ang natatakot na maliit na pusa, hinawakan ito sa balat ng leeg, upang mas malapitan na pagtatanong. Habang hawak ang nilalang, tinanong niya ito kung naiintindihan siya. Ang kuting ay tumugon lamang ng isang mahinang miyaw. Ngunit nang kumislap ang kanyang mga mata ng pula, mariin niyang sinabihan ang nilalang na magsalita sa paraang maiintindihan niya. At ang pusa ay sumigaw, lubos na natakot, ang tinig ay pamunit sa katahimikan. Ang maliit na hayop ay sumigaw ng malakas at malinaw, "Opo, Ginoo, naiintindihan ko." Naalala niya, kahapon ito'y isang daga, kahapon din isang paniki, at ngayoy isang pusa. Nakataas ang mga braso, tinanong ng lalaking nakahudi kung ano ba talaga ang nilalang na yon. Ipinagtapat ng nilalang na siya'y isang monitor, mula sa daigdig ng demonyo, ipinadala upang lihim na bantayan ang mga bilanggo. Ipinaliwanag ng hayop na pinagmamasdan nito si Panginoong Raves, at nagtaka ang bida kung siya nga ba'y tunay na demonyo. Hindi maintindihan ng monitor kung paano siya nadiskubre, ngunit mariing sumagot ang binata na masyado itong halata. Bukod pa rito, itinuro ng ating bida na ang nilalang ay naglalakad sa dalawang paa, dahilan upang magpanik ang monitor. Kaya't may pagmumukhang naiinip, winakasan ng lalaking nakahudi ang pagtatanong, mariing idineklara na hindi na kailangang magtanong pa. Habang matindi ang kinang ng kanyang mata, inatasan niya na lumabas na ang tunay na amo ng nilalang. Sa sandaling yun, ang mata ng maliit na pusa ay kumislap ng matinding pula, tila nagbubunyag ng mahiwagang koneksyon na hindi maipaliwanag. Lumipat ang eksena sa isang marangyang opisina, kumikislap ang mga ilaw, at doon makikita si Bambi, may mapanuyang komento siya, ang bilis, na parang kidlat na tumama sa katahimikan. Tinuligsa ng ating bida, tinanong kung ang kanyang kaibigan ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit ang isa ay nagkunwari na na-offend, nagtatago sa likod ng malamig na ngiti. Mariing nagtanong ang lalaking nakahudi, seryoso ang tingin ngunit may ngiti sa labi, kung ano ang binabalak ni Bambi ngayon. Nagkunwari ang demonyong may salamin, nagtanong na para bang inosente, "Ano bang ginawa mo?" Kulang na sa pasensya para sa mga laro, nagpa siya ang ating bida na palitan ng paksa, at nagtanong ng mas mabigat na bagay. Maaari bang gumamit ng kapangyarihang demonyo ang isang bilanggo sa mundo ng mga tao? Sumagot ang maliit na hayop, maingat at puno ng hiwaga, para sa bawat tuntunin, laging may eksepsyon. Saka sinabi ng kanyang kaibigan na malalaman niya ang sagot sa lalong madaling panahon, at nagtanong kung may iba pa. Naalala ni Raves ang kumakagat na bulaklak, at nagkomento sa matindi nitong amoy na bumabalot sa mundong ito.
Naalala rin niya na naamoy iyon ni Bambi, isang bulaklak na ipinagbabawal sa daigdig ng demonyo. Kinumpirma ng blonde na alam ng mga administrador na kumalat na ang pamilya Hilt sa mundo ng mga tao. Galit na galit, mariing kinumpirma ng ating bida na kasalanan nito ng pamilya Hilt, at pinagtanong ang tunay nilang lakas. Ang kaibigang may salamin ay natawa lamang, nanunuya, at mariing binanggit ang pangalan ni Ravis. Ipinaliwanag niya na ang mundo ng tao ay naging isang malaking palaruan para sa mga konspirasya. Na may masamang ngiti, iminungkahi niya na dahil nandoon ang kaibigan, siya na ang dapat maglinis ng lahat. Ipinasa ng monitor ang mensahe, at nabigla ang ating bida, hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. Lumingon ang maliit na hayop sa kawalan, at mariing hiniling kay Bambi na ipaliwanag ang nangyayari. Ngunit na may inosenteng mukha, ang maliit na nilalang ay naglabas lamang ng isang nalilitong miyaw, upang itago ang sitwasyon. Nagsisimula ang lahat sa ating bida, mukhang napakainis sa isang bagay, kumikinang ang kanyang mata ng nagbabantang pula. Sa sandaling yun, pumutok ang eksena sa kalangitan ng gabi, habang isang boses ang nagmumura sa pagka-frustrate. At makikita natin na ang kwento ay nagaganap sa isang malaking lungsod sa gabi. Sandali lamang, isang babae, si Jin Jae-hee, na may magulong buhok, nagreklamo na hindi niya maabot ang isang tao sa telepono. Puno ng galit, nagtaka siya kung nawala na ba sa isip ni Sion ang pagsagot sa tawag. Tumingin siya sa aparato, nagbulong-bulong na ang sitwasyong ito ay nakakainis. At sa wakas, sinagot ang tawag, at mariing binalaan ng lalaki na tapos na si Lim San. Pumutok ang eksena, at makikita natin si Lim San, mahinahong naglalaro sa computer habang sinasagot ang tawag. At kaya, sinabi ng lalaki sa telepono sa kanyang mga kasosyo na hahanapin nila ang kasuklam-suklam na senadoryas na iyon. Muling nagbago ang eksena, ipinakita sa atin ang kalangitan na puno ng bituin, tila isang paglipat ng lente na nagbabadya ng mas malaking hiwaga. Bumalik ang ating kwento sa pangunahing tauhan, mariing pinagtanong niya ang nilalang na tinatawag niyang monitor. Sa worry ng lahat, nakikipag-usap lamang siya sa isang pusa, ngunit ang pusa ay mariing kumumpirma na regular itong tumatanggap ng impormasyon. Inutusan ng binata ang maliit na hayop na bumalik sa orihinal nitong anyo, ikinagulat ng nilalang ang utos na iyon. At may intam-idang tingin, tinanong ng binata kung gusto ba ng pusa na pilitin niya itong magbago. Natakot ang pusa, at mabilis na nagsimulang kumislap ng matindi, sinimulan ang pagbabago nito. Matapos kumupas ang liwanag, isang babaeng may asul na buhok at mga sungay ang lumitaw bilang kapalit ng pusa. Dahan-dahan siyang lumapag sa harap ng ating bida, at pinagmasdan siya ng binata na tila walang impresyon, iniisip na mahina ang kanyang anyo. Ngunit naniniwala siyang may dahilan kung bakit siya ipinadala, kaya tinanong niya ang kanyang pangalan. Nahihiya, sumagot ang babae na wala siyang pangalan. Nagpa siya ang bida na bigyan siya ng pangalan, at tinawag siyang Street. Inulit ng dalaga ang pangalang yon, puno ng emosyon ang kanyang mga mata, sa wakas ay may pangalan na siya. Natutuwa, pinasalamatan niya ang kanyang amo na si Ravis, at mariing hiniling na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa mundo ng tao. Pumutok ang eksena sa ibang bahagi ng lungsod, masigla ang gabi, at makikita natin ang isang binata na tumatakbo ng desperado, hinahabol ang sariling hininga. Tumakbo siya sa mga kalye, iniisip na ang kanyang kaibigang si Minho ay nasa panganib dahil sa kanya. Hawak niya ang isang bouquet ng mga bulaklak at isang tropeo, at sa mas malapit na pagtingin, makikita natin na ito ay gantimpala mula sa isang hamon sa app sa pangalan ni Lim San. Napagtanto natin na ang batang lalaking ito ay si Lim San, ang hinahanap kanina. Tumigil siya sa takot, napalibutan ng grupo ng mga lalaki sa harap ng isang van. Isang komento ang narinig niya, ang premyong pera ay 50 milyon. Ngumiti ang pinuno ng grupo, sinabing ang batang lalaki ay isang mahalagang asset, at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin siya. Ang batang developer ay naparalisa sa takot, nawalan ng pag-asa, at napahulog ang bouquet ng bulaklak sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na siya ng van, napalibutan ng mga lalaki. Sinabihan siya ng isa na huwag manginig dahil ito'y isang transaksyon lamang sa negosyo. Ipinakita nila ang maliit na malita na may 50 milyon, at hiniling na ibigay niya ang app. Sumagot si Yang Xian, mariin, na hindi niya nilikha ang programa para ibenta.
Tumingin lamang sa kanya ang lalaking may kulay ube na buhok, tahimik, tila walang pakialam. Sinabi lang ng lalaking yun na opinyon lamang ng bata ang lahat ng yun. Balik sa kasalukuyan, bigla siyang nagsimulang umiyak ang batang developer, desperado sa sitwasyon. Ngunit bigla siyang nagnitngit, tila gumawa ng isang mahalagang desisyon. Sa sandaling yun, makikita natin siyang tumatakbo, sinusubukang pigilan ng kaibigan na makipagkita kay Jin Jae-hee. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nampag siya sa isang tao sa kalye. Mabilis siyang humingi ng tawad, hindi man lang tumingin, ngunit nang tumingala siya, nabigla siya sa kung sino ang kanyang naumpog. Lumabas na nakaharap siya sa grupong naghahanap sa kanya dahil sa app na kanyang ginagawa, naparalisa siya sa takot, hindi makagalaw, pinalibutan siya ng grupo, at tinawag siya ng isa sa kanyang buong pangalan, Lim Sien, at doon, galit na galit si Jin Jae-hee at mariing binalaan si Sien na nahanap na niya rin ito sa wakas, dahilan man laki ang mga mata ni Sien sa matinding takot. At doon, isang malakas hiyaw na tila gumigising sa katahimikan ng paligid, di naglaon, makikita ang binatang pinatumba sa malamig na sahig, nakahandusay na parang tinanggalan ng pag-asa. Sinabihan siya na mula sa sandaling yun, ang kanyang tungkulin ay pangasiwaan na lamang ang app mula sa loob ng kulungang yun. Sa desperasyon, nakiusap ang batang programmer na bigyan siya ng kaunting oras. Ngunit mariin siyang binalaan, babantayan nila ang bawat galaw niya, bawat hinga niya, mula sa labas. At saka, sinarhan at nilock ang pinto, naiwan ang binata, takot na takot habang nanginginig sa loob ng silid, nakaupo sa sahig. Iniisip na marahil ito na ang wakas ng lahat. Sa labas, naririnig niya ang malulupit na tawa, ang mga salitang tumatagos sa kanyang dibdib, tinawag siyang walang kwenta. Binanggit nila ang pangalan ng app na kanyang nilikha, I'm Here. Nagtaka ang isa sa kanila. Paano raw magiging distribution channel ang isang app na may ganoong pangalan? Makikita ang isang binatang may salamin, nakaupo sa harap ng computer, tila ba iniisip na ang pangalan mismo ay sumpa, isang masamang tanda, at pagkatapos, ipinakita ang logo ng app, napakasimple, dalawang figura na nakapaloob sa isang bilog, parang simbolo ng pagkakakulong. Samantala, mula sa labas, makikita ang pagdating ng isang lalaking may buhok na kulay ube sa kanyang grupo, at tinanong ang mga ito kung handa na ang lahat. Sinabi niya na ang ginawa ni Lim Sien ay ang puso ng Blue Ribbon Project, sa pamamagitan nito, makukuha nila ang data ng mga mamimili, upang manipulahin ang merkado ayon sa kanilang kagustuhan. Ang kanilang sandata, ang real-time location sharing feature ng app, natuwa ang isa sa mga tauhan, nagtanong kung ibebenta na ba nila ang Blue Ribbon, tiningnan sila ng boss, seryoso, puno ng kumpiyansa, habang hawak ang isang asul na candy. Ito ang Blue Ribbon, kumpirmado niya, at sa tinig ng binata, maririnig ang deklarasyon, oras na upang ipakita ang produktong ito sa buong mundo. Pagpalat ng eksena sa isang paaralan, maririnig ang tawanan at bulungan ng mga estudyante. Isang babae ang nag-aya sa kanyang kaibigan na mag-register sa isang app, ipinakita niya ang kanyang phone, kumikislap ang screen, at buong yabang na sinabi, makakakuha ka ng 30,000 won sa bawat isa. Kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo, nagsimulang gumamit ng app ang lahat sa klase, sabik na kumita ng madaling pera. Isang estudyante ang napilitan ng isa pa na mag-sign up at i-add siya, at doon nila natuklasan ang isang registration event sa loob ng app. Ang event na ito ay nagbibigay ng libreng produktong tinatawag na Blue Ribbon, mga diet pills na nakabalot sa misteryo. Bumalik tayo sa mga kontrabida. Nagulat sila sa biglang pagdami ng mga user sa loob lamang ng isang araw, humanga ang mga tauhan, pinuri ang kanilang boss na si Young Mo, ngunit bigla niyang binago ang paksa, malamig ang tinig, at nagtanong kung nahuli na ba nila ang Sumire sa kanyang shop. Nagulat ang isa nang marinig na ang Sumire ay isang paniki, pumunta sila sa security room, binuksan ang footage ng camera, at sa recording, lumitaw ang isang malaking paniki, nakatitig ng diretso sa lente, parang nagbabadya ng panganib. Nagtanong ang lalaking may spiky na buhok kung may iba pang footage, ngunit sa kabilang screen, ang nakita lang nila ay isang daga na gumagawa ng mukha sa camera. Nagalit ang binata, nagtaka kung may sentido ba yun. Isang miyembro ng grupo ang tiningnan ng kanyang phone, nakatanggap ng mensahe, tinawag niya si Jae-hee, na naiinis pa rin at nangungol ng bastos. Ipinaalam sa kanya ng kasama na dumating na ang stock ng Blue Ribbon, at kailangan na nilang umalis. Pagpalat ng eksena sa lungsod, ang araw ay lumulubog, nag-iiwan ng gintong liwanag sa abot tanaw, makikita ang ating bida,
Seryoso ang ekspresyon, nakatayo sa isang eskinita, natagpuan niya ang isang kakaibang nilalang, isang maliit na demonyo, at tinanong kung ano ang ginagawa nito doon. Sa katunayan, kausap ng binata ang demonyo tungkol sa imbestigasyong kanyang ipinagawa. Masaya ang babae, naghayag na natuklasan na niya ang lahat. Dahil dito, biglang naalala ng ating bida ang isang binatang blonde na walang malay na nakahandusay sa sahig. Nakalabas sa kanyang gilid ang mga asul na candy, pinulot niya ang isa, inamoy, at agad nakilala ang amoy ng Noang flower. Dito niya naunawaan, ginagamit nila ito upang gisingin ang mga kapangyarihan sa mga tao. Ngunit nagtaka siya, paano nila nakuha ang bulaklak na ito? Gayong matagal nang extinct sa Demon Realm, ibinalita ng kanyang assistant na ang Blue Ribbon Candy ay ibinibenta bilang diet pill. Nagtanong ang bida tungkol sa raw material ng produkto. Ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok na dahil ito ay isang sekretong produkto, mahirap bakasin ang mga materyales. Nagalit ang binata, inakala niyang wala itong natuklasan, ngunit agad itong ikinila ng babae. At pagkatapos, inihayag niya na maaari nilang mahanap ang manufacturer sa pamamagitan ng pagsunod sa bakas ng demonyong enerhiya. Nagalit ang binata, nagtanong kung bakit hindi pa siya umaalis, ngunit mariin ang sagot ng babae, inutusan siyang sumama sa kanya. Nang marinig ang pangalang Banbi, lalo pang nagngit-ngit ang bida, sa tinig na puno ng galit, nagtanong siya kung lahat ba ng lihim ay isinasambit ng maliit ni Street sa kanya. Nagsimulang umiyak si Street, humingi ng paumanhin, at naghayag na kailangan niyang sundin ang mga utos mula sa kanilang dalawa. Dahil dito, itinulak siya ng bida sa pader, mariin, at inutusan siyang pumili ng tunay na Panginoon. Dahil dito, si Street ay nabalot ng pangamba, hindi alam ang isasagot, ngunit nangako ang binata, sa tinig na parang nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, na hindi na siya magiging isang hamak na nilalang, at sa sandaling iyon, nagkaroon ng pangitain ang kanyang assistant, isang bisyon kung paano siya magiging makapangyarihan sa tabi ng binata. Nang walang pag-aatubili, lumuhad ang babae, nanumpa ng katapatan, iniaalay ang kanyang dugo at laman, nasiyahan ang bida, ngumiti, at iniabot ang kanyang kamay sa bagong tauhan. Sinabi niya na mula ngayon, siya na ang magiging personal niyang alila. Nagulat si Street, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya'y natuwa. Biglang lumitaw ang isang maliit na dilaw na espiritu mula sa loob ng demonyo, ngumiti ng masama ang bida, at sa malamig na tinig ay sinabing lumayas ang espiritu ng tinatawag na Banbi. Ngayong naayos na ang lahat, idineklara ng binata na oras na upang pumunta sila sa lugar kung saan nakaimbak ang Blue Ribbon. Magkasama silang naglakad patungo sa isang bakura na puno ng shipping container, nakatago sa gitna ng kagubatan sa gabi. Kumpirmado ng assistant na yun ang lokasyon na may pinakamataas na konsentrasyon ng enerhiya. Sinabi niya sa binata na buksan ang isa, ngunit itinuro ng babae na nakakadena ang container ng napakakapal na mga bakal na tanikala. Sinabi lang ng binata na umalis siya, kumislap ang kanyang mata, at sa isang suntok lamang, dinurog niya ang mga kadena at ang lock ng container. Bumagsak ang mga bakal sa lupa, nagbukas ang pinto, at nagbunyag ng laman nito. May seryosong ekspresyon ang ating bida, habang ang kanyang kasama ay nalilito. Bigla, naamoy nila ang nakakasukang amoy mula sa loob, at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Sa loob ng container, natagpuan nila ang ilang bloke ng kakaibang substansya, naglalabas ng maitim na aura, napakalakas ng amoy, halos masuka sila. Nagtanong ang babae kung iyon na ba ang hinahanap. Tumingin ang binata nang may pagkasuya, at napagtanto na may napakasamang mali sa lugar na yun, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang katotohanan. Ang Blue Ribbon na yun ay hindi lamang produkto, ito ay mga halaman, tumutubo at bumabalot sa buong container yard, parang buhay na sumpa na nagmumula sa kadiliman.